Good day, everyone. Today we have video regarding on how to measure your window to install your window blinds. Okay, first, this is what we call measure inside mount. Now, sa pag-measure ng inside mount, we have 3 simple steps. You have to measure at the top, the center, and the bottom. The one with the smallest measurement, less 1 centimeter, yun po yung susundin natin. Okay, so mamaya we have a demonstration. No, dito sa height, measure both sides ng window sa magkabilaang sides ng window, then follow the smallest height. Again, meron po tayong demonstration mamaya at makikita nyo kung ano yung sinasabi ko. Then, one of the most important to consider is at least 6 cm frame depth. Ibig sabihin, yung haba, yung width, ng paglalagyan mo ng bracket, at least 6 cm. Okay. So, your blinds or shades will be custom made in our factory. So, fit talaga siya, no? Make sure your window has sufficient depth. No, ibig sabihin, again, 6 cm. Make sure to take multiple measurement across the width and the height of the window. Yun yung tatlong measurement. Then remember, sa valance, yung distance ng fabric sa valance nasa mga 2.5 cm. Okay, so now, sa second slide, we have sample videos. So, ipapakita ko sa inyo ngayon, for the sake of a demonstration, para mabilis. Kung nakikita nyo to, dito sa loob lang to. Okay, dito siya. Sa loob lang siya ng window. So, pansin nyo kasi malapad yan. Kaya dyan lang siya sa loob, yung width niya. So, susukatin yan dito sa taas, sa center, at sa baba. Yun na po yung width niya. So, kung ano yung pinakamababang sukat, yun po yung susundin natin. Less 1 cm. Ganun po pagsukat ng inside mount. Tapos yung drop niya naman, yung height niya naman, ganun din. Dito sukatin niyo sa magkabilang side, dito at dito. Kung ano din yung pinakamababa, yun din yung susundin natin. Yung purpose nun is that para po pag-close, pag-drop ng combination blinds, sa pinakalas na drop niya dito sa baba, yung mangyayari is naka-close, hindi po siya naka-close open. No? Para po close siya sa drop niya talaga sa height. Ganun po siya. Sabihan ko kayo konting lang, pero mamaya meron tayong separate outside mount discussion. Pero dito, pansinin niyo yung difference. Dito siya sa loob, ito sa labas. Yung sukat. Plus pa yan mamaya, no? May plus pa yan. Dito siya sa taas, pag outside mount. Ganon po siya kasimple. So ito, kuha ka ng width dito sa taas, sa gitna, at sa baba. Ano yung pinakamababang sukat? Yun po yung susundin natin, less 1 cm. Question, bakit po kailangan pa mag-less ng 1 cm? Kasi itong sukat na to, 0, 0 to. Wala tong allowance. So, kailangan na natin kumuha ng 1 cm allowance para siguradong pasok talaga siya. Tamang-tama siya sa inside mount measurement. Tapos yung height naman, kahit hindi na tatlo, kahit dito na lang sa magkabilaan, kunin nyo kung ano yung pinakamababa, then again, yun po yung susundin natin.
Okay, so ito yung papakita ko para maano natin. So ito po yung nandyan po. Ito po yung sinasabi ko yung lapad, yung depth ng window para kasi dito yan ilalagay yung bracket sa loob. Okay, so paglagay ng bracket, magdadrop na po doon yung sa loob po ilalagay yung blinds. Okay. So ano naman yung kanina yung sabi ko, bakit may 1 centimeter, may less 1 centimeter? Kasi itong dito, papunta sa pinakadulo, 0, 0 siya. So pag pinasok niyo ang blinds, minsan, kasi sobrang tamang-tama lang talaga yung sukat, minsan hindi pumapasok. Ngayon, yung 1 centimeter is a big factor para siya at least may gap siya, may allowance siya ng konti. No? So ito yung ibig kong sabihin na 6 centimeter, at least 6 centimeter depth or yung lapad niya, at least 6 centimeter. Na at least 6 centimeter yung lapad. So yun siya. Now, okay. Okay. So, next slide. Kita nyo? So, papakita ko yung difference ng inside at outside mount. Yung inside, kita nyo, dito siya. Dito lang siya sa loob. Diba? Sa loob lang siya. Okay. So, dito tayo. Pointer lang tayo pala. Okay. So, dito lang. So, kita nyo, dito lang siya sa loob. Dito lang siya. Yung outside mount, sa labas siya. Hanggang dito siya. Matatabunan to. Okay. So, yun yung width niya. Siya dito lang. So, ngayon, kung titingnan natin kung ano yung mas maganda, para sa amin, pag kaya talagang i-inside mount natin. Kasi kung pansin nyo, mas maganda po yung inside mount kasi nai-emphasize po yung window. Nakikita, no? Itong outside mount, para lang siyang natatakpan. Para mo lang siyang tinakpan yung window. So, yun po yung isang kaibahan, no? Pag inside at outside mount. Okay, next. Okay, so outside mount na tayo. No? So, sa outside mount, actually, simple lang, no? Pag mamaya may demonstration naman, basta kanina yung pinakita ko ng measurement, sa amin, plus 10 cm pa rin. Okay, pag yung window, plus 10 cm pa rin. So, calculate the total area to be covered before beginning. You should measure both the window's width and height. So, ganun pa rin. You have to measure pa rin yung width at height ng window. Okay. So, ito na siya. So, kanina, pinakita inside mount, outside mount. Dito yung inside na width, dito yung outside na width. Okay. So, sa amin, based on experience, okay lang naman pag ganito. Pero kasi may mga, sabi ko nga, 2.5 cm yan na yung gap ng valance. Ito yung valance eh. Valance at yung fabric. Ito kasi parang wood blinds. Pero pag combi blinds to, yung fabric na dito lang yan. No, or dito lang yan. Nasa mga 2 cm yung allowance niya. No? So, ganun siya. Now, sa amin, pag frame to frame, pag merong molding, no, may molding siya, may ganito, may molding. Ito kasi nasa mga 5 cm na to eh. So, kahit mag-plus lang tayo dito ng 3, no, medyo malalagpasan ng konti. Para yung drop niya nasa pa rin, nasa molding pa rin yung drop niya. So, ganon. 3 cm. So, ibig sabihin, pag yung sukat nito is 120 cm, plus 3, ito yung width niya. Okay, pero pag height, 120 cm plus 10 talaga yan. Yung height. No, kasi may drop pa yan dito eh. No? At least may pa rin. No, tapos aakyat ka pa dito eh.
Mostly umaakyat kami dito, no? Hindi yan nalalagay dyan. Dito nilalagay yan sa semento. Kasi, ito kasi, pag wood to, mahirap pag binutasan mo yan. Yun yung reality. Yun yung kaibahan. At least, yung knowledge, actual kasi yan. No? So, yun yun. Now, let's muna natin. Okay. Next. So, kita nyo, yun. Inside mouth, outside mouth. So, yung mangyayari sa outside mouth, yung actual nito, ganito. Sukat ka lang, huwag mo na kailangan sukatin. Hindi na kailangan sukatin ng 3. Sukatin mo lang kahit saan dyan. Dito ba? Saan komportable? Basta sukatin mo lang yung magkabilang dulo. Pag nakuha mo na 120, dito ka na, plus 3 ka na diretso. Yun. Pag may molding. Kasi malapad na yung molding eh. Okay, pag may molding siya. Okay, so ganun siya. No? Kailangan ganun. Now, list natin. Okay, same way, ganito. Bigyan ka example. Ito kasi naka-3 window. No? So, pag ganito, kaya na to isa. So, pag outside, dito, ang sukat mo dito. 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 So, yung mangyayari, ganun yan. So, ibig sabihin, yung width na yan is 150. No? Plus 3. O, ganun lang kasimple. Dito, ganun din. Yung width is example 90 plus 3. Okay, so dito 90 plus 3. Pag may molding tayo, okay, so, pwede siguro kahit, minsan kami ginagawa namin plus 5 eh. So, plus 3 or 5, good na yan. No? Kasi may mga mold naman na medyo sobrang lapad talaga. So, depende. Pwede mo na i-3. Pag medyo hindi naman masyadong pwede mo na i-3, pwede mo na i-5. No? Depende yan sa'yo. So, sa height naman, sukat ka dito sa dulo. Tapos, plus, ito na kasi yan eh. Diba? So, plus 10 cm. Ayun. Plus 10 cm. So, kung yung labas dito is 160 cm yung height. So, plus 10. Ganun lang siya. Ganun din dito. Pag 100 yung height, plus 10. 100 yung height, plus 10. Ganun lang siya. So, at least sana nakita nyo, no? So, ganun lang siya kasimple. No? Pag outside, sa labas. Pag inside, dito lang yan. No? Pag inside, ganina pinakita ko, kailangan may dip. May lapad, no? Na may malalagyan ng bracket sa loob. Okay. So, let's say, for example, nito. Ito na pala. May mga ganito, walang molding. Walang molding, di ba? So, wala siyang parang, di ba, pag molding may yun dyan. So, ito kasi wala, no? So, yung mangyayari, plus 10 ka. Sukat ka dito, dito sa dulo na to, sa dulo na to. Sukat ka dyan. Pag sukat mo dyan, so, kasi wala siyang molding, plus 5 yan dito. Ito yung standard, plus 5. Sa kabila, plus 5. Total of 10. So, kung 120 yan, plus 10 yan. Centimeter. Ganon siya. Tapos yung drop niya naman, okay. So, yung drop niya naman, dito lang din, hanggang sa baba. Tapos, plus 10. Okay. So, plus 10 pa rin. Ganon siya kasimple. Okay. So, ganon lang siya kasimple. Pag walang molding, plus 10. Pag meron, plus 3, plus 5, okay na. Okay. So, how to decide between inside or outside mouth? Before you begin taking measurement, so actually, napakasimple lang, Pag inside kasi, pag inside mouth, tingnan mo lang, importante dyan yung
kung may dip ba, may lapad ba yung taas niya na pwede yung doon ilagay sa loob. Okay? Kasi pag wala naman, automatic yan. Outside mouth talaga yan. Yung paglalagyan. Ganun lang kasimple. No? Tapos, yung how to decide between inside or outside mouth, you must decide whether you will be putting the window treatment inside or outside. So, desisyonan niyo yan. Pero yun nga sabi ko, ang isa na lang yung tingnan nyo, pag may lapad. Pag wala, automatic outside yun. Pag may lapad, tingnan nyo kung dapat bang inside or hindi. Ganon siya. So, tapos, sa choosing inside or outside mouth. Okay, so, yun nga, yung advantage lang niya is, pag inside kasi, may emphasize yung ganda ng window. Pag outside naman, okay lang din naman, pero para mo lang kasi siyang tinatakpan. No? Pero sa combi blinds, okay lang din naman kasi may half close, half open. Okay, thank you. Hanggang dyan na lang. I hope na klaro yung explanation on how to measure your window to install your window blinds.